Ginoong Eugene Louis Gonzalez, siya po ay isang security specialist and anti-terrorism consultant. 9:43 po ang ating oras. Ano po ang ating gustong itanong sa kanya? Mga kapatid, meron pong nangyari na may nangyari po dito sa Lebanon, no? Higit 2,000 pagers yung sumabog. Meron po dito mga namatay at marami ang sugatan. Ito po lamang nagdaan ding araw, hindi lang pagers, walkie-talkie na po ngayon ang sumasabog. Kaya po kami lamang po ay magtatanong sa isa pong maalam sa isyong ito kung nangyari yun sa Lebanon, paano ho nangyari yun at pwede bang mangyari yun sa atin? O sadya pa talagang yung pong mga naturang gadget ay meron talagang nakatanim na bomba? Magandang umaga po, Sir Eugene. Magandang umaga po, Sir Ted. Opo. Good morning and thank you for your time. Yung pong nangyari sa Lebanon po na mga pagers at walkie-talkie na mga sumasabog, ano po ang inyong intindi ron? Ano po ang inyong analysis doon? Siguro, tingin ko yan, matinding planning ang ginawa nila dyan because yung number of pagers involved. Parang, ang tanong dyan kung may involvement yung suppliers ng mga pagers na yan, ng mga equipment na yan, mga devices na yan. Kasi hindi mo naman basta-basta malalagay yung mga, di ba, yung mga explosive devices o explosive materials doon sa mga devices na yan. And to trigger it, di ba, simultaneously, yun, it takes some planning, tsaka extensive network doon sa mga may-ari ng mga devices na yan kung paano napunta doon. So yun yung mga tanong doon. Siyempre yung level of sophistication medyo mataas na. So hindi hindi basta-basta organization yung 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 makakagawa ng mga ganyang attacks, di ba? So, Sir Eugene, kumbaga sir, sa ngayon, bagamat iba-iba po ang mga pahayag dito po sa mga news agencies, ngayon, ang klaro, hindi sasabog ang isang pangkaraniwang pager o walkie-talkie nang sa kanya lang po, either sa baterya nito, iinit o anuman, kung hindi talaga lalagyan at pampasabog. Yun na nga, sir. So, it took them some time to put yung explosive materials inside those devices beforehand. So, ang tanong dyan is, yung bang attack ay indiscriminate? Meron bang mga targets na marami bang, di ba, maraming mga pagers na sumabog? Meron ba sila specific target talaga na yung pager na to mapupunta dito sa tao na to, tapos pag sumabog, di mamamatay siya. Kasabay nung ibang mga mamamatay na hindi naman talaga target. So it will mask yung intended target talaga. Nakuha niyo po yung ibig sabihin. 'Di ba? Pag marami yung namatay, basically, so concerned ka sa iba, tapos meron pang specific target na baka hindi mag-gloss over na papapansin, pero actually yun talaga yung target mo. So it takes a level of planning na mataas at sophistication dun sa mga devices na involved. Opo, sige po. So in this case po, bagamat again ito po iniimbestigahan pa ng kung sino-sino dito po sa bagay na ito, pati nga international nag-iimbestiga po dito kung paano nangyari ito. So dito po sa pangyayaring ito sa Lebanon na mismo, na ang mga teorya na nalaman nitong mga nagtanim ng mga pagpasabog na ito, na itong mga Hezbollah ay umiiwas na gumamit ng telepono kasi nga daw dahil sa kanila pong GPS tracking, para hindi malaman kung nasaan sila. So kung naisip mo na ito ay gagamit ng ibang gadget, kung ako yung gusto magtanim dito, yung pinagkukunan na supplier nitong mga pager o walkie-talkie na yan, meron akong contact doon, at doon yung pag-manufacture nila, kasi libo ito So doon na may contact ka na para taniman ng bomba, kasi nga doon alam mo o-order itong mga grupo na gusto mong i-target.
Yes, not necessarily dun sa company It can be middleman. Alam niyo 'yun? Marami naman sigurong pinagdadaanan yung mga supplies na 'yan, yung mga gadgets na 'yan. So not necessarily yung brand name, yung company ng mga ano na 'yan. Oo. And they'll just buy bulk, tapos use middleman, tapos insert the bomb. Tapos tsaka madidistribute kung kanino, kung saan, di ba? So yun yung planning na mangyayari. So siyempre meron silang intention yan, meron silang strategy kung ano yung gusto nilang mangyari, whether to provoke retaliation from different countries para magalit sa Israel, for example, to have escalation dun sa mga tensions dun sa Middle East na actually tension na yung situation. Pagka na-involved ka pa ng mga ganyang mga strategies, it will increase more tension dun sa other countries involved, not necessarily sa Palestine. Masasama na yung Lebanon, masasama na yung Iraq. So, pag nag-increase yan, mag-escalate yung conflict, yun yung siguro, alam mo yun yung tingin mo na gusto nilang mangyari dyan. Oo, kasi nga ngayon, bagamat inaakusahan kaagad ng Hezbollah ang Israel dito, wala pa ho naman, opo. So mahirap tayo ditong agad-agad na humusga kasi nga baka may mga third parties, ganun po? Yes, oo, kasi di ba, ang usual suspect na gagawin ng mga Hezbollah, tuturo ng mga Hezbollah ay mga Israel ang nag-ano niyan, di ba? So mangyayari niyan, magkakaroon ngayon ng escalation. They will respond dun sa attack na yan. Pag nag-respond sila, magre-respond yung Israel. So magkakaroon ng escalation dun sa conflict. Yun yung actually, di ba? Which used to happen dun sa Gaza, di ba? Nag-kidnap sila, tapos nag-retaliate yung Israel. Tapos yun yung ginamit nilang, yung retaliation ng Israel, yun yung ginamit nilang atrocities para kita niyo ginagawa dito sa Gaza Strip sa Palestine sa mga tao. So ganun ng mga So hindi mo kagad maituturo na ano yan, automatic yan, ganun. Sa Israel. Pero you cannot discount that fact na pwede rin, di ba? Opo. Because of the level of sophistication ng Pero hindi mo sinasabing sila. Pero yun nga, iisipin, medyo malalim yung malalim yung iisipin mo, sino ba talaga? Kaya nga, yun actually yung i-inculcate nila, magkaroon ng confusion. Sino ba ang may kasalanan yan? Opo, at saka nga din, who will benefit kapag nag-escalate, tumindi ang gerang ito? Opo, di ba? Opo, siyempre, iisipin mo, ang Israel is sitting within, di ba, around, ang napapaligiran sila ng Arab countries, sila lang yung Jewish country na nandun sa gitna ng Middle East. So, ang problema kasi ng Middle East, hindi sila united. So gusto nila kahit papaano may kakampi sila na lalaban sa Israel. So maraming mga ramifications kung mga actions na ganyan. Opo. Wag padalos-dalos din kaagad sa komentaryo. Mag-isip ng malaliman dito. Kumbaga, sige po. Hindi mo sabihin kasalanan nito, hindi kasalanan nito, ganun. Mahirap, especially ganyan. Pero yun nga, tama ka. Sometimes you think about it, who will benefit the most doon sa mga mangyayari. Opo, sige. Moving forward. Opo. Sige. So Sir Eugene, si Chacha kasi nga dito, nung ito'y nababalitaan nga natin, na ibabalita namin, walkie-talkie, di ba? Oo. Cellphone. So ngayon, sa mga hawak natin na cellphone, wala tayong dapat na ikabahala na maaari ding remote controlled. Pasabugin niya hawak mo na cellphone. Ayun nga, wala naman siguro. Gaya nun, kita mo, di ba, ang specific yung device na pager. Number one, iniiwasan nila yung cellphone, di ba? So, kasi nga, it can be tracked. Kasi sila, Hezbollah is also, di ba, organization na sila na known to be supported by Iraq as a terrorist organization. So, iniiwasan din nila yung cellphone. So, actually, yung pager, wala na ng pager dito sa atin, di ba? Wala na masyado. So sa kanila, yun yung go-to device nila for communication. Kasi nga, ayaw na nila sa cellphone kasi nga natatrack sila. So ganon. So depende yan. Makita mo na
bakit pagers yung ginamit? Kasi alam nila na yung ginagamit ng Hezbollah ngayon ay Oo. pagers, di ba? Oo. So ngayon, doon tinanim yung bomb, di ba? So alam nila yung nangyayari, ginagawa ng Hezbollah. Ngayon, sa atin, kunyari tayo, common tao, wala namang, di ba? Wala naman tayong threat sa atin. So sinod ba naman tayo? Wala naman, hindi man tayo involved sa mga ganun ba? Pero hindi imposible na habang nagiging komplikado ang mundo, sir, 'di ba? At tumitindi rin ang hindi pakakasundo ng iba't ibang mga lahi at nasyon na maaari na may gumawa ng ganon na ngayon wala kaming intensyon na pasabugan kayo yung mga gumagamit dyan. Pero kung kami pinanggagalingan ng telepono ninyo, pwede na kami magtanim dyan. And then eventually, pag kailangan namin gamitin, gagamitin namin. Oo naman. Oo naman. Hindi discount, hindi na naman natin i-discount that fact. Pero 'di ba? We also do not want to, 'di ba, show fear to the public on that regard. So, yun nga, it may pass through middlemen, not necessarily dun sa mga producing Manufacturer. manufacturers nito, mga devices nito. So dun sila papasok ng kanilang mga plans. So as long as yung mga, alam mo, may kasabihan sa terrorism, a terrorist friend is a friend of a terrorist is a terrorist. So yung mga suppliers, yung mga middlemen, ano ba sila? Cleared ba sila? Ganyan. Alam naman siguro natin dito kung may mga organizations na involved sa mga terrorist activities, yan. So they will be flagged, especially ng US Treasury Department, ganyan. Opo. May mga designation, tayo nga sa batas natin, may designation, na tayo. So ganun din yon. Okay, opo. Sige. Especially when organizations, when companies are designated as affiliated to terrorist, pwedeng ma-control natin yan. Okay, sige po. May pahabol lang pong tanong si Chacha. Go, Cha. Yes. Sir Eugene, itong mga ganitong klase ng exam for cellphone na nalalagyan ng mga applications and all that, imposible pa magawa ngayon na through application yung gagawing pagpapasabog? Malabo siguro, ma'am. Malabo siguro kung sa cellphone device in itself. Hindi naman siguro po. You need an active ingredient na ilalagay sa cellphone para yun yung iti-trigger. Yung cellphone mo magiging triggering device lang yun po. Yun po yung Pero in itself, the cellphone, explosive siya in certain, di ba dati may mga yung battery yung sumasabog, ganon. May certain conditions na kailangan ma-achieve bago siya sumabog. Usually pag na-overcharge, ganyan, pag nag-overheat, ganon po. Okay. Pero in itself, in normal operation, wala siyang active device na active ingredient na sasabog talaga siya. Okay, sige. So, Cha, huwag kang bibili ng charger sa tiyangge. Yun, Makatsempo dun pa. ng substandard Yun ang charger delikado. sumabog habang Oo. nagcha-charge ka. Pagka may pager na nagbebenta sa inyong pager, wala na gumagamit ng pager, medyo magduda ka na siguro. Sige. Diba? Salamat po. Nga, medyo wala na rin ngayon, di ba? Opo, mga gwardiya gumagamit niya, no, kaya yung pong mga nagbibigay ng security, no, ibang radyo yung ginagamit nila sa mga nagbibigay po ng VIP security. Salamat po, Sir Eugene, sa inyo pong panahon. Yes, sir, maraming salamat din. Thank you very much for this opportunity. Opo, Magandang thank you. umaga po sa inyo. Si Ginoong Eugene Louie Gonzales po ang isa sa mga security analyst po at specialist po na ating kaugnayan at siya rin po ay isa sa mga anti-terrorism consultant ng iba't iba rin pong opisina at maging sa gobyerno. Salamat na marami. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.